Halos isang taon na matapos bitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag na mahiya naman kayo laban sa mga tiwaling opisyal. Ang tanong ng marami, nasaan na ang mga napanagot? Ito ang mensaheng dala ng mga sumali ngayong araw sa White Ribbon March, isang panawagan para sa tunay na aksyon kontra korupsyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian, live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ched, anong update dyan? George, dumagsang iba't ibang mga grupo, religious man yan, civil society o progressive formation mula sa EDSA Shrine hanggang sa EDSA People Power Monument ngayong araw. Bahagi ito na kanila daw pagpapaalala sa isang taon ng pangako ni PBBM tungkol sa pagpapanagot sa mga opisyal na kasama o na-involved sa flood control controversy. Kaya ang panalangin at panawagan ng White Ribbon Movement, wakasan na ang korupsyon, dinastiya at kahirapan. Kapag sarili ang sentro, hahantong tayo sa kasakiman. Sapagkat ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Binigyang diin sa banal na misa sa EDSA Shrine na ang ugat daw ng kasamaan sa bayan ay pagiging makasarili na kalaunay nagtutulak sa isang individual na maging korap. Napuno ang EDSA Shrine ng mga attendees na nakaputi bilang pakikibahagi sa White Ribbon March, isang pagkilos sa mga religious at progressive groups kontra korupsyon at para sa ilang reforma sa gobyerno. Ayon kay Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, hindi dapat nabubuhay ang isang individual, lalo na ang isang opisyal, para lamang sa kanyang sarili. Gusto nating panatiling buhay ang ating pakikipaglaban. Kasi kapag tumahimik tayo, baka sabihin ng mga nasa kapangyarihan, napagod din tayo. Baka sabihin ng mga nasa kapangyarihan ay sumasang-ayon na rin tayo. Dumalo rin sa misa ang ilang kilalang personalidad mula sa Makabayan, sina former Congressman Teddy Casino at former Congresswoman Franz Castro, maging ang presidente nitong si Liza Masa. Naroon din sina Contradayo Convenor Danilo Arao at retired Colonel Ariel Querubin. Nilinaw man nila na para sa lahat ang White Ribbon Rally pero walang nag-aari sa EDSA, pero malinaw po na ating ginubuhit sa araw na ito na tayo po ay hindi tayo maka-Duterte, hindi po tayo maka-Marcos. At alam naman natin si Mike Defensor, siya ay tagapagsalita halos si Sara Duterte at inililigtas niya ang mga Duterte sa kanilang krimen laban sa bayan. It's high time na mag-iisang taon na rin yung sinabi ni Pangulong Marcos, no, na ano ba sabi niya, mahiya naman kayo, no? Pero wala pa ring nananagot eh. Kaya ang gusto natin, mula sa tuktok, kahit na si Marcos, dapat siyang managot kung sangkot siya sa korupsyon. sa labas naman ng EDSA Shrine, may ilang tila nagkainitan sa pagitan ng pro at anti-Duterte rallies. Mag-aalas 2 nagsimulang mag-march ang mga dumalo mula EDSA Shrine. Sinalubong naman sila ng linya-linyang pulis na naka-anti-riot gears. Pagdating sa EDSA People Power Monument, nagtipon na ang samot-saring grupo bit-bit ang kanilang mga placards at banners. Simple lang naman po ang panawagan naming mga Lasalliano. Panagutin ang dapat managot at bigyan po nating hustisya ang ating mga kababayang ninakawan at nilapastangan ng gobyerno. Dumating din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. May mensahe siya para kay PBBM. Narito ang taong bayan, sinisingil ka, Pangulong Marcos. Sabi nyo, mahiya naman kayo. Kailangan mahiya, dapat mahiya ang iyong administrasyon dahil hanggang ngayon ay wala pa ring malaking isda. No, at ang malaking isda ay nasa Malacanang mismo, nasa Senado at Kongreso. Ayon sa QCPD, inaasahan nilang aabot hanggang 10,000 katao ang dadalo sa White Ribbon Protest hanggang alas 8 ng gabi. George, nakausap natin kanina si QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban. Sabi niya, nasa 1,500 na mga police personnel daw yung na-deploy para panatilihin yung seguridad dito sa lugar. Nung magsimula yung rally, nasa 3,500 na participants daw agad yung nabilang ng pulisya. Hanggang 8 p.m. pa,
George, yung nasa permit ng mga protesters dito, pero makita nyo sa aking likuran, kumalas na yung karamihan sa mga grupo at kakatapos lang ng programa ngayong oras na ito. George? Okay, Chad, kasi kahapon yung balita natin ay dadalo yung mga supporters ng mga Duterte dyan. Sabi pa nga ni Attorney Ferdinand Topacio, di naman daw binili nung mga magpropotesta yung EDSA kaya walang makakapigil na sumali sila. Gaano ba karami yung mga Duterte supporters na dumalo dyan sa ginanap na marcha? George, kanina sabi nga ni Makabayan President Liza Masa, no, bagamat tinanong natin yan yung sinabi ni Topacio kung pagmamayari ba nila yung EDSA, ang sabi ni Masa, hindi naman daw nila pagmamayari. Pero ginuguhit daw nila yung difference sa kung ano yung pinaglalaban ng pro-Duterte ng mga rallies at sila nananawagan ng hustisya kanino mang leader ito maikakabit o involved sa flood control controversy. Kanina sa labas ng EDSA Shrine may ilang Duterte supporters tayong nakita, pero dito sa mismong protesta, sa mismong lokasyon, walang Duterte leaning na mga rallies. Pero may mga reports tayong nakuha at kakadaan lang actually kanina dito, George, sa gilid natin yung ilang mga Duterte leaning na mga protesters, naka-green sila at nagpapaingay sila gamit yung kanilang mga sasakyan bilang kanilang protesta. Sila raw ay nasa 70 na mga individuals sa hindi kalayuan, ilang metro patungo sa Kalayaan Avenue. Maiksi lang yung kanilang program at kakaiba o iba yon sa nature ng naging protest dito sa EDSA People Power Monument. Sinabi naman ng mga organizer maging ni Bishop Colina, wala naman silang pinapanigang kulay, lahat naman ng grupo welcome. Pero nilinaw nila hindi raw ito para sa mga umano'y quote-unquote rabid na mga supporters. At gusto nila na magkaroon ng accountability at managot yung dapat managot sino man itong leader o ano man yung kulay na kinakabilangan nito. George? Okay, maraming salamat, Chad Gatchalian. Nag-uulat ng live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City.